Magandang umaga po sa ating lahat at heto po no, pag-usapan natin itong nangyari po dito sa 18 ex-Marines na naging 10 ex-Marines na lang. Kasi po ay atin pong i-react ang patungkol po sa nangyari sa kanila kasi po ang 10 sa mga Maleta Boys arestado matapos hindi makapagpiyansa sa kasong perjury. Nagkaroon po nga ng conflict kasi itong si Attorney Baligod, basing sa napapanood nating mga balita, ay sabi nila gusto nilang magpiyansa. Pero parang may gustong humarang sa kanila na talagang gusto silang ipakulong. So, atin pong papanoorin yan, no? Ano ba ang dahilan bakit talagang pinipilit silang ikulong instead na magpiyansa sila, no? Alam naman po natin na yung apat ay bumaliktad na. Yung iba pang apat, hindi pa natin alam kung ano yung magiging desisyon nila. Yan po ang ating abangan. Basta 10 sa kanila o 30, inaresto na yung 10. Okay? Ano ba talaga ang gusto ng administrasyon na ito na mangyari? Okay? Alamin natin kung ito ba ay pagtatakpan itong mga kabalastugan na ginagawa ng mga government officials na ito. Gusto ba na malaman nila ang katotohanan o parang may reason behind para arestuhin itong 10 nito? Alamin natin yan mamaya, no? Alam mo, sa totoo lang, itong administrasyong Marcos, pagkatapos ng SONA ni BBM, biglaan na lang nagkagulo na lang talaga. Ang dami nang gustong ipa-aresto, di ba? Kung napapansin nyo, yung patungkol rin kay Leviste at si Loren Legarda, arestuhin din. Mga kritiko ito ng administrasyong Marcos. Tapos ngayon, naghahamonan naman. Ito naman, pag-usapan rin natin ito na hamon ni VP Sara dito kay Gibo Chidoro na pangalanan mo yung mga sinabi mo. Yan ang hirap dito sa administrasyong Marcos. Ito rin mga sekretary ni BBM, mga bangag rin eh. Itong si Gibo at itong si Tariela, mga bangag rin ang pag-iisip. Sasabihin nila na, mag-resign na kayo, yung mga pro-China na mga government official, mag-resign na kayo. Tapos ngayon, kung hahamunin sila ni BP Sara na ipangalanan nyo kung sino yung mga pro-China na mga sinasabi nyo, wala naman silang mailabas na pangalan. Natatakot rin sila. Di ba? Anong tawag mo doon? Diba, bangag. Di ba? Bangag ang tawag doon eh. Sabi nyo, mag-resign. Ngayon, pangalanan nyo para mag-resign. Ayaw ninyong pangalanan. Hindi bangag kayo. So, heto. Unahin muna nating panoorin itong update dito sa Maleta Boys na inaresto na nga sila. Okay, ito, i-play natin. Ito, play. Arestado ang 10 na kabilang sa mga Maleta Boys na nagpakilalang pagman ni Zaldico. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang Maleta Boys na hindi nakapagpiyansa? Yan, Bok, maaaring ang this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Zaldico matapos ngang hindi pumayag ang RTC ng Las Piñas na makapagpiyansa sila ngayong araw. Pero alam nyo, pwede silang magpiyansa. Hindi maiintindihan ni Attorney Baligod kung ano yung naghaharang sa kanila na hindi sila makapagpiyansa. Talagang gusto talaga ng korte natin dito sa Pilipinas. So, sabihin na nating administrasyong Marcos, gusto talaga silang ikulong. Na pwede naman silang magpiyansa dito. 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa cut-off kaninang alas 4 ng hapon. Imagine 8:30 pa raw sila dyan para magpiyansa. Pero hinuli talaga. Grabe. Alas 8 ng umaga nang iproseso ni Attorney Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat siya sa mga kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila de Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Anyo. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakilanlan ng ilang personalidad. Nasa 18,000 pesos ang itinatnang piyansa sa bawat kaso ng perjury. Kaya sa 4 na counts nito, nasa 72,000 ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pansamantalang makalaya. Pero imbis na iproseso, hinanapan ng dokumento at affidavit ng korte sa Attorney Baligod na nag-uugnay na hindi
inaaresto ang 14 na Maleta Boys. Dahil daw sa mabagal na proseso, 4 lang ang pagpiyansa habang inabutan na ng pagsasara ng korte ang 10 Maleta Boys. Dahil dito, agad inaresto ng Las Piñas Police ang 10 bagman at idinaan sa proseso ng booking, mugshot at medical examination para sa inquest proceedings sa kanilang kaso. Natapat pa ng Biyernes ang pag-aresto kaya maaaring 2 araw na maaaring makulong ang 10 dating Marines at sa Lunes na inaasahan na mapagpiyansa. Umapela naman sa publiko sa Attorney Baligod sa kanyang Facebook post na samahan sila sa Las Piñas. Posible raw kasing may masamang mangyari sa Maleta Boys sa kulungan. Samantala, umaasa si Attorney Baligod na matatapos ng Las Piñas Police ang Certificate of Detention ng 10 bodyguard. Oh, yan ang delikado, no? Delikado talaga buhay nitong 10 ano. Kasi yung bumaliktad ng isa. Para manahimik sila, delikado rin na kunin ang kanilang buhay. Kahabol sila sa Midnight Court ng Makati RTC. Maaari pa rin daw makapag-bail ang mga bodyguard kapag nakumpleto na ang mga kailangan dokumento. Kanina nga, pasado alas 9 ng gabi, nakumpleto na ang dokumento at tumuloy na sa Makati RTC si Attorney Baligod para mag-avail ng request sa korte na makapag-bail na ang Maleta Boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. May handbook nung nagtagal yung paggawa ng Certificate of Detention dito nga sa PNP Las Piñas. Kailangan raw kasi ito lalo na kung hindi ka sa korte ng Las Piñas mag-a-avail nga ng piyansa. No? At dahil napili nga nila Midnight Court ng Makati, dito sila tumungo ngayong gabi para umaasa sila bago mag-12 AM mamaya ay pumunta na rin doon yung mga bodyguard para makapag-avail nga ng piyansa. Naging problema kasi rito yung naging mabagal na proseso at pagkakamali nga sa paggawa ng Certificate of Detention. Theft daw kasi naisulat ng una kaya binago ulito at hinintay nilang mapirman at makumpleto ang dokumento bago dinala nga ito ngayon sa Makati at sana raw ay maka-avail sila ng pagpapiyansa ngayong gabi. May anbok. Gary, isa sa akin. Alam ko na sabi mo sa report mo pero siguro mas liwanagin lang natin sa dami kasi nung claims doon sa affidavit na ang Maleta Boys alin doon eksakto yung sinasabing nag-lie sila under oath? Ano yung pinerjure nila? Kasi ang dami rin nilang mga dinawit ng mga personalidad. Ang haba ng affidavit nila. Oo, wala kasi yung particular na statement na nilabas si Atty. Baligod regarding nga kung alin doon sa mga statement na yon na isinampang kaso sa kanila nung 4 na nabanggit natin kanina personality ang naging perjure para nga sila makasuhan. At nung Martes pa kasi nagkaroon sila ng warrant at humingi pa rin sila ng pagkakataon na bumaba nga yung bail kaya umabot sila hanggang ngayong Biyernes. At umasil nga sila kaninang umaga 8:30 ay ma-avail dito pero nga na-delay nga sila. Pero kung ano yung laman ng dokumento ay hindi kasi naging malinaw. Mayan. Parang Gary, tama ba at this point, hindi malinaw kung yung buong testimonya ba nila yung sinasabing nag-lie sila or nagsinungaling sila under oath or just parts of it? Wala tayong detalye niyan sa ngayon. Sinubukan natin at itanong nga kay Atty. Baligod sa ngayon kasi medyo busy siya sa pag-aabil nga ng pagkakataong makahabol sa korte sa Makati para makapag-bail. Pero yung proseso, yung dokumento at alin parte doon ay lilinawin niya kapag nakapag-relax na sila, nakapag-bail na sila at nakatawag na sila ng press con ay doon na malilinaw kung ano nga yung mga bagay na yon kaya sila ay nagkaroon ng warrant. Mayan. Gary, may tanong lang ako. Kasi Biyernes ang gabi na so kaya pa sila makapag-bail ngayong weekend? Kasi may nabanggit ka kaninang merong night court sa... Yan ang style nitong administrasyon na ito. Gagawin nilang Friday yung pagka-aresto na para talagang hindi makapagpiyansa. Ganyan yan sila. Makati. So kaya pa nilang makapag-bail this weekend? Tama ba? Bok, 2 korte kasi yung may midnight court na tinatawag. Ma-avail nila yan sa Pasay at sa Makati. So choice nila kung saan nila gusto mag-bail. Pero ngayon, dahil nakumpleto nga yung dokumento na kailangan nilang isubmit sa korte, Makati napili nila at a-assist sila bago magmadaling araw, 12 AM, ay maigagaran ka yung bail nila. So may pag-asa na by tomorrow sila'y makalaya. Isa pang tanong, nabanggit mo yung problema ata yung Certificate of Detention kung saan sinasabi na yung mga arestado ay in detention at present. Tama ba? Tapos saan nagkaroon ng problema doon? May nabanggit ka kasi kanina na merong nagkamali. Hindi ko lang alam kung sa petsa o sa numero pero ano yung particular na pagkakamali? At sino may mali?
paglilinaw kasi ni Atty. Baligod, kailangan talaga yung certificate of detention. Patunay na nandito nga yung 10 nasasangkot at may warrant na mga bodyguard nga, no? At kailangan ito, kung hindi sa mismong korte ka, mag-aabil nga ng tinatawag na piyansa. At dahil nga sa Makati ito, kailangan gumawa yung PNP dito sa Las Piñas ng certificate of detention. Yung una raw ay nakagawa na ito kasi sa experience nila sa lahat ng korte kung saan sila idinimanda, 1 oras at 2 oras lang daw ito ginagawa. Pero dito kasi nagawa naman ng Las Piñas Police. Ang problema, nagkamali daw, theft ang naisulat sa certificate of detention, malayo sa perjury, kaya binago nila yung proseso ng dokumento kaya hanggang sa inabot na sila kanina ng alas 9 ng gabi. At theft yung nakalagay, hindi perjury. Alam ko, theft. Pagnanakaw. Tama. Pagnanakaw ang nakalagay. Kaya sabi nga ng Atty. Baligod, dapat hindi yan nakalagay sa kanilang papel, kundi dapat yan nakalagay doon sa mga nagreklamo sa kanila. Yun yung pagbiro sabi ni Atty. Baligod. Oo. So sino nagkamali dun sa pagtatype? Yung police na gumagawa ng certificate? Tama ka, Bok, nagkamali dito sa loob kung sino yung gumagawa ng certificate of detention, sila yung nagkamali. Kaya nung nakita nila, kasi nagawa na nga ito at pirmado na, nung mabasa nga nila at mali, binawi nila ito at muling ginawa dahil marami-rami rin ito. Nagkamali pa talaga. Medyo tumagal yung proseso. Kaya ang pag-asa na lang talaga nila ay makahabol sa midnight court at mapayagan sila mga pagpiyansa. Bok. Okay, mabagal pa naman mag-type ang mga police. So, sige, maraming salamat So sa'yo. ito yung aking analysis dito. Yung pagbaliktad ng itong 10 na inaresto, given na yan aarestuhin talaga yan sila Kasi ito yung pagkakataon na kapag maaresto sila, pwede pa silang kausapin ng ombudsman at pwede pa silang kausapin ng administrasyon, di ba? Kung ano na naman ang script na gagawin nila. Yan ang analysis ko ha. This is my own opinion, my analysis. At pangalawa, yung sinabi ni Bonjing Rimulya na si Martin Romualdez ang may pakana dito sa 4 na bumaliktad o 4 na nag-recant. Hindi po ako naniniwala sa script ni Rimulya na ako personally, yung natulog ako kagabi, iniisip ko talaga, bakit naman gagawin ni Martin Romualdez yun? So napaisip ako. Ngayon, ang administrasyong Marcos, ang itinuro nila na mastermind dito, si Martin Romualdez. So meaning to say, itong si BBM at itong si Martin Romualdez, hindi na po maganda ang relasyon nito. Kasi kung i-analyze mo nung panahon ng SONA, 'di ba? Last week. Wala na. Hindi na nga pumunta si Romualdez doon sa SONA ni BBM. Kasi nga binira na ni BBM itong si Martin Romualdez na imbestigahan na itong pinsan ko kasi may nakikita na silang sapat na ebidensya. Di ba? Yun ang script ng administrasyon. Ngayon, yan ang napaisip ako dyan Para si BBM, magmukhang malinis si BBM, ituturo niya ngayon na ikaw lang, Martin Romualdez, ang mastermind dito. Wala ako. Parang ganun Ang script ng administrasyon is, ako, BBM, ako na si Ferdinand Marcos Jr., na presidente ng Pilipinas, malinis ako dyan. Ang mastermind dyan, si Martin Romualdez. Yan ang script kayo ng administrasyon. By what Rimulya revealed yesterday na, si Martin Romualdez na ang pakana yan. Kasi siya yung magbe-benefit. Parang hindi ako naniniwala sa script na yan. Di ba? Kasi itong si Martin Romualdez, if you are observing sa mga past statements niya, gusto nyo, ang sinabi niya, hindi lang ako ang gumagawa nito. Pati presidente. So, ngayon, naguhugas kamay na sila. Sa kampo naman ni Martin Romualdez, biniblame ang Malacanang. Ang Malacanang naman, ang tinuturo naman na mastermind si Martin Romualdez. Kaya nga, yan ang script ngayon ni Rimulya. Si Martin Romualdez ang may pakana dyan sa 4 na 18 ex-Marines. Why? Bakit nagtuturuan na ngayon si BBM at si Martin Romualdez? Bakit sila nagtuturuan? Kasi binulabog na ni Zaldico. Sa statement ni Zaldico. Sa statement ni Zaldico, sangkot si Martin Romualdez, sangkot si BBM. So magtuturuan ngayon yung dalawa. Si BBM turo kay Martin, Martin turo kay BBM. Si BBM nagmamalinis, si Martin Romualdez nagmamalinis, di ba? Pero ang sabi ni Zaldico, sangkot yung dalawa. Yan ang nangyari ngayon. Yan ang nangyari ngayon. Kaya, hindi ako maniniwala sa sinabi ni Rimulya na si Martin Romualdez ang may pakana niyan na binayara. Meron ding isa sa mga 18 ex-Marines nagsabi
Isa lang ha ang nagsabi ha na binayaran di umano sila ni Martin Romualdez ng 20 million at o 20 to 25 million. Hindi ko lang alam itong isang 18 ex-Marines na ito, inutusan rin ng administrasyon Marcos na sabihin mo ito ha na baka analysis lang natin ito. This is my own opinion analysis. Baka may sinabi dito na sabihin mo ang script natin, sabihin mo na binayaran kayo ng 20 to 25. Yan ang deal na bumaliktad lang kayo para na doon nakafocus, nakatutok lahat kay Martin Romualdez ang kasalanan. Grabe no? Ako hindi ako maniniwala. Mas mas pabor ako na talaga. Ako ha. Dapat si BBM imbestigahan din si BBM. Hindi lang si Martin. Yun ang sa akin ha. Hamon ni VP Sara kasi itong si Gibo, puro daldal. Ngayon hinamon na ni VP Sara, wala namang maibigay na pangalan. Di ba? Ito, panoorin natin itong mga pulpul nito. Nagkakahamunan na kung sino-sino ba ang mga opisyal ng gobyerno na pro-China raw. Sabi ni Vice President Sara Duterte, pangalanan na yan. Sagot naman ni Coast Guard spokesperson Jay Tariela, walang ganyang listahan pero may tuturing daw na traidor ang magsasabi. Walang ganyang listahan pero sabihin ninyo, mag-resign na kayong mga pro-China. Tapos walang listahan. Yan ang hirap sa inyo. Ngayon na hinamon kayo, aatras kayo. Probinsya ng China ang Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Halatang dilawan yung mga script nila probinsya ng China. Script yan ng mga pinklawan, dilawan probinsya ng China. Ang mga Duterte, probinsya ng China Dilawang-dilawan. Mag-resign na kayo. Yan ang hamon ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga opisyal ng gobyerno na pro-China. Bagamat walang pinangalanan ang kalihim, sumagot dyan si Vice President Sara Duterte at hinamon din si Teodoro. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya. Sa isa namang pahayag ng kalihim, iginiit niyang mayroon silang objective criteria kaugnay sa reputasyon ng mga Pilipino. Simple lang daw ang pamantayan. Yan ay ang hindi pagkontra at pagtangging kilalanin ang Administrative Order No. 29. Ito yung kautusan noong 2012 na formal na nagtatalaga ng ating maritime areas bilang bahagi ng West Philippine Sea. Sabi pa ni Teodoro, ang pagtatak o pagkilala sa mga Pilipino ng dahil lang sa personal na paniniwala kaysa sa mga kinikilos nito ay hindi gawain ng Defense Department. Para lang daw yung red tagging. Pero kung ganyan kasimple ang pamantayan ng DND, iba naman ang atake ng Philippine Coast Guard. Si Rear Admiral Jay Tariela kasi wala man daw siyang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China, diretsahan namang naglatag ng mga panuntunan para masabing traidor sa Pilipinas ang isang tao. Kabilang Itong si Tariela, rin ito halik rin ito sa puwet ni BBM Halik. Ay. dito Pareha lang ito sa ni Brunner. ang ayaw tumindig sa West Philippine Sea, mga nagsasabing mas mabuting maging probinsya ng China ang Pilipinas, yung mga nagmamahal kay Chinese President Xi Jinping at tahimik sa panggigipit ng China sa ating mga mangingisda. Kasama rin sa kanyang listahan ang mga malapit sa gobyerno ng China. Yung mga nagsasabing Unang-una, kayo yung nanggulo sa China. Nung itinayo ninyo yung mga EDCA bases na yan, doon nagalit ang China. Yun ang una kayo nang una pamigay na lang ang Kalayaan Island Group, mga nagsasabing wag i-demonize ang China, yung nagsasabing Hindi si Tariela yung galawan ni BBM, yung nagtayo ng EDCA bases Ito, lang naman ito, tanggol ng tanggol kay BBM, walang alam ito lang ng papel ang 2016 Arbitral Award at ang gumagamit sa West Philippine Sea sa politika. Kasunod ng mga inilatag niyang katangian, ang pahabol pang banat na tanong ni Tariela kay VP Sara, Ma'am, mayroon po ba kayong kilala? Meron pa ba yung kilala? Ikaw ba, Tariela, you might as well manahimik ka na lang. Ikaw, you burn the fire. Mas lalo mong sinunog ang, sinunog, hindi pala sinunog yung term. Mas lalo mong pinaapoy, pinalaki yung kalayo Instead na manahimik ka lang, yung bibig mo, para kang babae. Wala pang bagong sagot dito ang bise. So, yan po. Ngayon na hinamo na sila ni BP Sara, no? Yan ang kalakaran nila. Mahilig sila sa magpapapresscon, magpapansin sa media na mga pro-China yan, mga pro-China, yung mga Duterte, mga pro-China yan. Dito ngayon hindi nila binanggit yung pangalan. Kasi sabi dito ni Gibo na isa ring madaldal,
mag-resign na yung mga government officials na mga sumusuporta sa China. Mag-resign na raw. Ngayon na hinamon siya ni BP Sara, hindi naman makapagbigay ng pangalan. Takot rin di. Ay nako. Yung kayo ba, manghusga kayo ng government official, unang-una, mali na yung pagdala ninyo sa relasyon ng China. Uminit na, hindi na naging maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China dahil sa inyo. And it affects our economy. Ngayon, nagsisisi na kayo. Ngayon, turo na kayo ng turo, di ba? Yan ang problema ninyo eh. Ayaw nyo kasing maniniwala ni Tatay Digong noon na we have to be friends to all, enemies to none. Ang hirap sa inyo, pumili kayo ng sides. Nagtayo kayo ng EDCA bases. Doon yon ng insulto yun sa China. Insulto yun sa kanila. Bakit naman kayo magtayo ng EDCA bases doon, di ba? Ibig sabihin, nakabilitol kayo sa China. Anong purpose nyo doon? Para batayan namin yung sabi nga, joint exploration nga yung concept ni Tatay Digong para iwas gulo. Dahil yung problema dyan sa mga aminan ng karagatan dyan, hindi yan masusolve kung hindi dadaanin talaga sa bakbakan. Paano tayo makipagbakbakan? Magtatayo pa ng rocket si BBM eh. Wala nga tayong panlaban dyan. Durog tayo.